Mabuhay! Thank you for joining us here at Love Life, brought to you by Pro-Life Philippines, right here on TV Maria. I am Sister Pilar, the founder and national coordinator of Pro-Life Philippines. One of the objectives of Love Life is to introduce you to the many organizations in the Catholic Church working for the family. Today, I have with me Attorney Mia Safra, who has been working for many years now in Marriage Encounter. And then, she founded METS, and right now is leading that organization. Let's find out later from her what is METS. Mia has also served in the Pro-Life Board as our secretary for many years. Right now, she's in the Board of Advisors. Welcome, Mia, to our program. Thank you, Sister Pilar, for inviting me once again here. And I would like to talk about METS, no? Later, but... Yes, would you like to introduce our other companions? I have with me here Roy and Mali San Buenaventura, who are one of our team couples in the Marriage Encounter and also in the METS. They are also head of Kairos community, one of the communities in the Marriage Encounter. And so, Sister Pilar, Roy and Mali. Mali, alam nyo, ang ating TV program ay nakakarating hanggang Visayas, Mindanao, all the way sa Baguio at sa Apari. Baka meron kayong mga nais batiin. Okay, mabuhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ni Mali ay taos-pusong bumabati sa inyong lahat sa buong Pilipinas at sana'y sa aming pagdalo dito, sa pag-imbita sa amin ni Sister Pilar ay maibabahagi namin ang aming buhay para kapulutan din siguro ng aral at kung ano man yung aming mga ideya ay maibahagi din namin sa iba pa na katulad namin na dumaan din sa mga krisis na pwedeng paghanguan ng mga aral. Mia, para maging interesting yung usapan natin mamaya, pag-usapan rin natin yung divorce bill. Yes, sister, sige. Pero ano nga ba itong METS na pinag-uusapan natin ngayon? Well, actually, it's it started off as a training program of the Marriage Encounter. And we expanded it to, nakita namin nga, hindi lang pwedeng sa Marriage Encounter ang focus. Kailangan din buong family and life nga apostolado. So, we have expanded hindi lang ME, we are also into pro-life advocacy, and we are encouraging also yung ibang advocacy like and networking with other organizations. But primarily, we are a training foundation. Nag-train kami ng team couples for the Marriage Encounter, team presenters for the Family Encounter, and Sons and Daughters Encounter na teams, no, mga bata ito. And of course, we also do a lot of training for counseling. So we get invited by the dioceses, by the organizations to give them counseling training, but it's not really counseling in the sense of yung formal, but this is really for lay counselors, no, yung parang barefoot doctors. So naanyayahan kayo sa iba-ibang probinsya? Sa iba-iba, at saka we have integrated lahat na tinuro ninyo sa amin, Sister Pilar, sa pro-life. So halos ang mga seminars namin ay hindi talaga mawawala nga may component na yung pro-life, no? Yung pro-life values and all that. Even we were invited also by government. As a matter of fact, maraming government agencies nga nag-iimbita sa amin, nagbibigay kami ng mga values formation for yung sangguniang kabataan at saka sa mga pulis, mga government workers. And parati naming sinasama ang pro-life, sister. Maraming salamat, Mia. Taga saan ka, Mia? Ako Bisaya po. Medyo nahihirapan ka yata sa Tagalog, ano? Nahihirapan ako magsalita. Baka meron kang nais batiin sa sariling wika mo. Kung nag-aabot na kinyo harang-harang Dream Channel, harang med nga
gabi adlaw kinyo bag-o ang kitang nagtapos it Santo Niño agati-atihan ay masadya ko no ang kauli. Sa mga taga Ilonggo, yung mga kwante, maayo man kami diri sa Manila, paano man kamo dira? Wow, ang galing naman. At si Roy at si Mali, mga Bisaya din ba tayo? Ako po ay from Bacolod at opo at magandang araw din po sa lahat ng mga nanonood at sa lahat po ng mga Marian devotees na nanonood po ngayong araw na ito. At si Roy naman? Ako ay taga Masbate. Although ang father ko ay from Bicol, kaya medyo yung aking dila ay medyo Pilipit din. Okay na. Ano ang trabaho niyo ngayon sa METS? Yung Marriage Enhancement Training Seminars? Okay. Naging kabahagi kami ng METS nung minsan kami inibitahan para mag-training din para maging team couple sa marriage encounter. So, naging kabahagi kami ng METS at mula doon sa aming involvement, mula sa training na yon, kami naging team couple. At the same time, naging bahagi din kami ng METS nung dinala namin dito sa Pilipinas yung marriage retorno. Kasama namin si Tita Mia. That was the first time na nadala dito sa Pilipinas yung marriage retorno, which is one program na dinevelop ni Father Gabriel Cago. Siya kasi yung originator ng marriage encounter. So yun. Yes. Ang marriage retorno, sister, is really a very exciting program. Bago lang kami nag-strat planning, no? And ang ganda-ganda ng vision na ginawa namin. And we know that hindi lang ito, we've decided na hindi lang for, kasi Father Calvo, nga Spaniard, he really was the one who started the marriage encounter. But we know that kailangan din yung spirituality, especially yung Trinitarian spirituality, kailangan mababahagi din sa buong bansa, hindi lang sa married couples, kasi alam natin nga maraming widowed, single parents, and even the children themselves who will need this marriage retorno. Anong ibig sabihin ng marriage retorno? Yung maghihiwalay na tapos you return to each other? Well, yun ang pagkaintindi ko. Parang exciting nga yung pangalan. Ano? Yung retorno po ay isang Spanish word na ibig pong sabihin ay muling tingnan o muling siyasatin or in English is to re-evaluate. Parang retreat. Yes, para pong ganoon. And it's a term that's used sa Mexico or sa mga Latin American countries where you see signs on the road na retorno, ibig sabihin it's time for you to look at your map and see kung tama pa yung dinadaanan mo. Ganun po yun. Yeah. So, at train na kayo. Pwede na kayong mag-organize ng mga ganong seminars. Ginagawa niyo na yun. Ginawa na po namin mahigit na pong 2 taon po kaming nagpapaseminar. Sabihin natin po, nagpa-facilitate ng retreat ng marriage retorno. At mayroon po kaming 3 kasamang pare sa apostoladong ito at marami pong mga mag-asawahan na nanggaling sa iba't ibang grupo ng marriage encounter. So para sa inyo, importante na yung mag-asawa ay talagang lumalim ang samahan nila, that they should stay as much as possible with their marriage vows. Kontra yan doon sa divorce bill na pinaglalaban ng mga ibang congressmen sa ating batasan. Kaya nga po kami ay talaga pong staunch supporters of pro-life pagdating po sa issue na yan ng anti-divorce. Kasi po naniniwala po kami na the Christian marriage is the image of the unity of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. That we should mirror the perfect unity of the Holy Trinity. So kaya po talagang napakahalaga po sa amin yung mapanatili ang integrity ng mga pag-aasawahan. Parang katulad nung isang symposium ng pro-life para sa kabataan, ang palaging binabanggit doon, kailangan may grounding, may anchor. So parang para sa mag-asawa, hindi lang yung communication, yung horizontal relationship, kundi kailangan naka-anchor din sa yung tinatawag namin na vertical relationship with God, which is yung Holy Trinity. So yun yung tinuturo namin, ang pinaka proseso ay andun yung dialogue with God through the Bible. So andun pa rin yung Trinitarian aspect. Yung tinatawag namin na grounding din. Good. Mia, doon sa... Ito, sister, just to follow up yung sinabi ni Roy at ni Mali, Trinitarian way talaga ang aming focus dito, especially in the retorno and even in our fight
against divorce, no? That as Mali has said, it should really be, and Roy have said, grounded on the Holy Trinity. Nia, doon sa divorce bill, may mga salita ba doon? Returning to God? Halos siguro, alam mo na word for word. Ano ba ang pamagat, ano bang title ng divorce bill ngayon? Ang kuwan, basta divorce. Yun ang For pinaka-title. The bill for divorce. Legalization of divorce. Legalization of divorce. So, ang dito, I have sat down with Lisa Masa even before she filed the bill, and then nag-ano din kami ni Lisa after she has filed the bill. And parating the same arguments nga that has happened in the past. Alam mo, itong divorce bill, as Bishop Cruz has said, ulit ng ulit lang yan, but they will never prosper here in the Philippines because the Catholic Church is solidly against it, no? Although, we're very sad to say that in other countries, talagang na-defeat tayo, pero dito, ang Pilipinas na lang at ang Malta ang Hindi pa legal ang divorce. Hindi pa legalize ang divorce. So, ang kanila parating sinasabi is, kailangan ito kasi because of the many breakdown of marriage, there are a lot of unhappy couples, ganon, the same argument. At hindi lang naman Katoliko ang mamamayan dito sa mamamayan Pilipinas. dito, so kailangan mabibigyan lahat na the civil aspect should really focus also on how to help the other couples who are not Catholic. So yun ang mga arguments nila. And then yung sinasabi nila nga we have always pointed out nga there is a devastating impact of divorce, especially on the children and on the wives. Inaano nila yan nga mas mahigit pa daw ang unhappy marriages nga impact on the children, no, and on the wives. So mas mabuti nga merong diborsyo sa Pilipinas. Ating mag-asawa, sa palagay mo makakatulong ang divorce sa ilang couples? Kami po kasi talagang naniniwala kami na lahat po ng pag-aasawahan ay mga institusyon po ang pag-aasawahan sa ating lipunan na siyang nagdadala ng pagpapatatag, no, ng ating bayan. Sa mga mag-asawahan ho na nagko-consider na maghiwalay, napakadali pong iwasan na ang iba pong mga options, no, for growing in the marriage, for growing in making your marriage work, no, seeking options to forgive and to be pagsikapan pa na mabuo yung unity. Kapag po na nakaamba na po yung legal yung legal option na pwede mong i-dissolve yung kasal mo ng ganun na lang. Kaya hindi po ito nakakatulong dahil po nagkakaroon po ng kawalan ng pagiging responsable ang sa tingin ko po, no, na ito'y nagkakaroon po ng kawalan ng pagiging responsable ang mga mag-asawa doon sa kanilang commitment to their marriage. At ano po yung mangyayari, hindi lang po nakakasira ito sa relasyon ng mag-asawa, kundi may mas malawak pa po ito na impact, no. Yung mga yung mga mag-asawa na naghihiwalay, generation after generation po yung epekto ng kanilang paghihiwalay sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo, no? Napakahaba po ng impact nito. At ganun din po ito yung nagka-cascade sa buong lipunan, no? Kaya hindi po kami talaga naniniwala na ito'y nakakatulong. Kahit po sa dami ng mga argumento po ng mga pro-divorce na sinasabi nila, ito na lang daw po yung, ito daw po ay kailangan. Hindi po kami naniniwala doon. Siguro konkreto yan sa aming mag-asawa. Sa isang yugto kasi ng buhay namin mag-asawa, nagkaroon ng isang karanasan na kung saan nagkaroon ako ng
Kumbaga nagkaroon ako ng isang pagkakataon na nasira yung aming relasyon. So, sa panahon na yon, siyempre matindi yung away namin, inaway ako ni Mali, at kumbaga talagang away. So sa May proseso panahon na na parang quits na kayo. Ayun yun na. Ilang taon yung mga bata noon? bali yung nasa akalos wala pa yung aming pangalawang anak kasi may tatlo kaming anak. Yung panganay pa lang, nag-aaway na kayo. Panganay pa lang, nag-aaway. 4 years, halos 4 years pa lang yung marriage namin. So nagkaroon nga kami ng matinding problema. And siguro kung legal yung divorce at dahil kung iniisip ko na pwede naman kayo maghiwalay legally, etc. So siguro wala kami sa harap ngayon para ma-share namin yung buhay namin. At parang kung legal kung mayroong isang proseso na gagawing legal ang divorce, nagiging madali para sa mag-asawa na nagkakaroon ng problema para maghiwalay. Samantalang kung titingnan naman yung halos karamihan ng problema ng mag-asawa ay napag-uusapan. Although siguro para sa aking asawa si Mali, kung titingnan parang dihado siya dahil ako yung gumawa ng kasalanan and yet gusto ko pang makipagbalikan sa kanya. Pero siguro para sa akin, kung binabalik-balikan ko, siguro yung pamilya namin, yung mag-anak namin, kung natuloy kayong maghiwalay, kahit hindi legal yung divorce, yung paghihiwalay na lang, ay isang masakit na proseso siguro para sa anak namin. At magpapasalamat ako dahil hindi ko inisip na maghiwalay dahil kahit na wala yung divorce, ay nagpatuloy yung aming relasyon, nakapag-usap kami. Mia, dahil nga marriage counselor ka, may mga cases ba talaga na mas mabuting maghiwalay na lang yung mag-asawa, pero hindi pa rin divorce? Anong kaibahan yun? Kasi pwede naman maghiwalay yung mag-asawa, hindi ba legal na separation ang tawag doon? Anong kaibahan doon sa sinasabi dyan sa bill na divorce? Kasi itong bill na ito mas matindi sa the other bills that were filed before, no? This is House Bill 4106 and authored by Liza Mansa and of Gabriela. Ang dito, yung no-fault divorce na pumasok. Meaning to say, maski walang hindi na kayo kakasuhan? Basta you can already kahit hindi matindi yung kasalanan ng isang partido, basta't ayaw mo na yung marriage, pwede ka nang mag-declare na maghiwalay na kayo. Ganun ba yun? So, this is more devastating because kung no-fault divorce na yan, you can just go into any any ground, no? Ito ba yung pwedeng mag-asawa uli? Oo, of course. Pagkatapos yung mag-divorce, pwede na mag-asawa. Pero yung legal separation, you're only separated from bed and board, no? And that's what we have right now, no? Pero I'd just like to go to that case ni Roy na yung, say, adulterous ang isang spouse. Ang sinasabi ng simbahan is, it is more noble for the wife or the husband, whoever is to forgive the adultery spouse, no? And even though kasi when you make ang divorce daw, sabi ng isang I think it was Fulton Sheen or somebody, nga ang daw is like cutting a Siamese twin in half, and so it's really very devastating. Whereas kung you forgive and you forget, it's gonna be a long process, but that's how it is when you declare yourself to be to love and to honor, etc., till death, no? So that's how we in the church view it. May idadagdag ka tungkol doon sa yun nga po, yung mga couples na parang hindi na talaga pwedeng pagsamahin pa, baka psychiatric yung isa, drug addict, o alam niyo po, papatayin na yung kanyang spouse. Anong gagawin niyo sa mga couples na halimbawa, battery na yung kaso, no? At siguro may threat to the life of the other person. But lahat po naman kasi ng tao ay meron po naman tayong mga kahinaan. At
kahit po na napakatindi po ng sasabihin po natin napakatindi po ng weakness ng isang party in a marriage, you see, ang call to be united and to love one another in the marriage is what it's really all about, no? Yun bang kung nati-treasure niyo po talaga yung sakramento ng yung commitment to the marriage, iyan po ay worth any sacrifice, no? Kagaya po ng naging karanasan ko, it might have taken a lot from me, but it also brought out the best in me. At ganun din po doon sa kabiyak ko, no? Siya din po ay nag-grow, pareho po kami, at nakita po namin yung kahalagahan ng kailangan po naming pagpatuloy at kailangan po naming pandayin ng aming sarili na patuloy po naming patatagin ng aming pagsasamahan. Sa palagay ko po, kahit po gaano po ka-defective ang personality ng isang party, we are called upon to help that person, no? Especially he is our nearest neighbor. He is my nearest neighbor that God has given me to love and to take care of. So bahagi po siya ng aking buhay, bahagi po 'yun ng lahat ng sakripisyo po na dadaanin marahil sa pagpapatuloy po ng pagsasamahan ay bahagi po ng pagtugon sa tawag ng Panginoon doon sa sakramento ng kasal. Pag-usapan natin yung sakramento. Roy, bakit ang dami-dami ngayon hindi na nagpapakasal? Kasi para sa kanila, ba't magpapakasal pa? Matatali lang ako. Kasi kung ayaw ko, di maghihiwalay na lang kami, mag-live-in na lang. Yun yung... bilang isang lalaki, ano yung... Sa mata kasi ng lipunan, sa mata ng lipunan, kailangan parang ang nagiging dahilan lang para magsama ay minsan convenience. At nagkakaroon ng pagkakataon na para sa maraming tao, kailangan maging legal kasi minsan ayaw din naman nila na ang anak lang nila ay maging bastardo or bastarda. So, parang nagiging nauuso yung live-in, nauuso yung... it's actually the call of the world. Maging magpatuloy lang sa kanilang ginagawa at umaayon sila kung anong in. Kasi nakikita nga sa TV, nakikita sa mga artista, nakikita sa maraming tao na yun yung ginagawa. So dahil meron tayong mga role model na nakikita o yung maraming mga kabataan, at yun yung sinusunod, which is contrary doon sa sinasabi natin na sacrament. So kasama sa inyong organization yung paghahanda ng kabataan tsaka mga young professionals para maintindihan nila yung sakramento ng kasal. Not only the sacrament of marriage, kundi po yung preparation for that. No? Yun po bang pananatili ng ating kalinisan o yung chastity and faithfulness to God bago ho ikasal. Kasama ho yun sa aming what we call our advocacy, no? Among young people. Meron kami ngayong, of course, we also network with Discovery Weekend, which are programs of the church for pre-marriage and also yung Catholic engaged couples encounter. But we have a new program sa METS which we are advocating yung 4 Gifts of Love. And this is really good for pre-marriage also, no? Kasi nakikita paano while sinasabing marriages are made in heaven because it was preordained by God, marriage is made in heaven, but marriages is made on earth by us, no? So we have to prepare our children especially. So yan ang isa naming advocacy dito sa METS also. Para sa mga mag-asawa na matindi talaga ang problema, ang una naming nagiging suggestion or recommendation is to attend the marriage encounter. Ngayon kung talagang matindi na yung problema nila at parang ayaw na nila mag-usap, meron pang isang program na available, yung Retrouvaille, no? Retrouvaille. Yes. It's a French name. Yes. It's about healing marriages. If kung ang mag-asawa ay meron pa ring pagnanais na kahit papaano, may konti pang pagnanais na maibalik yung kanilang relasyon, pwede nang i-try yung program na yun. Galing, okay. It's Nia. rebuilding trust and forgiveness and healing ang Retrouvaille. Marami nakikinig sa atin sa buong bansa. At marami, sigurado ko nakikinig sa atin, ay involved sa simbahan. Meron silang mga family and life programs, baka may mga teachers at counselors pa dyan. Saan kaya sila pwedeng tumawag para makontak kayo? They can call us at our office sa METS Foundation, 641-2600. Si Lynn ang aming secretary doon.
or they could call us sa aming offices 633-3221 or sa bahay 746-5388. Sila Mali naman ang inyong For marriage retorno, yung mga interested po to attend a marriage retorno retreat or marriage encounters, we have, our telephone number is 630-2651. Siya nga pala. And we have, sandali lang po, Sister Pilar, we also have a website. Okay, it's, Maaari mong sabihin? Yes, pwede nyo pong tingnan doon yung mga schedules din ng marriage encounter weekends namin at marriage retorno. It's www.kairoscenter.com. Hindi ko pala nabanggit, si Attorney Mia Safra ay isang marriage counselor for legal matters. Kaya kung nagkakaproblema kayo sa inyong kasal, at akala nyo yung kailangan nyo na ng abogado, siyang una nyong lapitan. Yes. Ang sinasabi ko every time na i-interview ako about this is that ang aking thrust is to do counseling in the legal office para hindi na makapunta sa korte. So doon pa lang ay napapatch up na natin. At marami, sister, nga nangyayari niyan, nga napapatch up ang mga pag-asawa nila sa through counseling, legal counseling. The Christian way. Yes, yun sister. ang gusto natin. Kaya itong ating Love Life program sa araw na ito ay tungkol sa isang napakahalagang organization, yung Marriage Enhancement Training Seminars. Nang nagpapatakbo ay ating guest ngayon. Nandito si Attorney Mia Safra. Siya yung founder actually nitong MES at she's heading the team right now. Meron din siya mga kasama na nagbibigay ng mga training seminars, si Molly and Roy San Buenaventura. At sigurado ako, marami pa kayong ibang pwedeng padala sa iba-ibang dioceses and provinces para naman yung problema natin tungkol sa pamilya, tungkol sa pag-aasawa, mga questions ng kabataan tungkol sa sexuality, ligawan, ay matugunan. Dito nga sa Pro-Life Philippines, available rin kami. Ang aming telephone number ay sa 911-2911 at ang aking personal cellphone available rin para masagot yung mga tanong nyo, 0919-2030-637. Sister Pilar Versosa po ito ng Pro-Life Philippines dito sa ating programang Love Life sa TV Maria. Papaalam po sa inyo. Nalulumbay sa takbo ng iyong buhay, sa iyong